Magandang araw mga banateros at ito na nga mga kababayan at tayo'y maghahatid na naman at mag-e-expose ng mga kasinungalingan mula sa ating mga government official at the same time yung mga vlogger na alam naman natin bayaran at alam natin ay for the views lang. Yan ang ating i-expose dito. Doon lamang tayo sa pawang katotohanan at sabi nga ng banateros, pag tama palakpakan at pag mali banatan. Ayun. At ito na nga ho, pag-usapan na natin na una sa lahat bago tayo magsimula pala ay gusto ko lamang humingi ng paumanhin sa inyo. At itong mga nakaraang araw, tayo po ay medyo sinisipon-sipon, ginubo-jubo-jubo, kaya hindi ho tayo nakapag-video. Alam nyo naman si Banatbay, medyo nagkakaedad na. Kung hindi nyo na itatanong, tayo po ay may edad na. Mukha lang po tayong bata, press na press, pero sa totoo lang medyo may edad na po tayo. Kaya pag tayo medyo tinatamaan na, alam mo naman ngayon, sabi nga nila, flu season. Anong flu? Flu season ngayon. Pag panahon ng ganito, pagka nagkasipon tayo, medyo nag-iingat-ingat tayo Kasi delicates, alam mo naman, konting dire-diretso na po yan sa ating asthma. Kaya nag-iingat po tayo. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga may init na balita. Una-una ho, dito kay Bato. Naku po, Bato. Mukhang sabi nga ni Remulla, meron siyang source. Third source, fourth source, at kung ano-ano pang source. Pero gayon pa man, wag ho tayo bulol naman ako, magpakampante. Yan. Kasi alam nyo, bakit to? Alam naman natin si Secretary, hindi pala Secretary, Ombudsman na siya ngayon Hindi ko alam paano nangyari yun. Ombudsman Remulla ay nagpakalat di umano ng fake news kasi nga ho, di ba sinasabi niya meron daw siyang nakita from the ICC, ngunit datapot subalit yung ICC naman sinabing wala, di ba? So, isa sa kanila nagsisinungaling doon. Malamang sa mas malamang si Remulla yun. Di ba? So, mismo nga ang kapatid niya, tinabla siya, sinasabing wala pang official document. So, ngayon, biglang hihirit na lang si Ombudsman Remulla. Hindi, meron ako. Nandito sa akin, nasa akin. Alam mo yung mga ganitong tao, yung huli mo na sa akto na nagsisinungaling, ayaw pang umamin. Alam mo yung mga jowa ninyo, nahuli nyo na sa akto na merong kausap, na merong kachat, o di kaya may kung ano-anong mga picture sa cellphone, nahuli mo na ayaw pang umamin, di ba? Ganyan yung karakaso nito ni Ombudsman Remulla. Huli na, nagsabi ng ICC, wala. Nagsabi yung kapatid niya, wala. Siya'y pagpipilitan niya pa rin. At sabi niya nga, galing kung saan sa ang source, di ba? Sige, pagbigyan na natin for the sake of discussion. Sabihin na natin meron talaga. Di ba? Ang tanong, yan po ba ay ipapatupad sa kabila ng inilabas ng Supreme Court? Di ba? Kasi kung maalala ninyo, hindi man direktang sinabi ng Supreme Court yung nangyari kay Pangulong Duterte, pero doon nilinaw na palpak, mali at hindi makatarungan at wala sa batas yung nangyaring extradition di umano ni Pangulong Duterte. Although sa totoo lang, sa tingin ko hindi extradition yung kidnapping ang tawag doon. Kaya nga ang ating title ngayon ay pati ba si Bato kikidnapin na? Naku po, patay tayo dyan. O di kaya Bato kikidnapin na. Mga ganyang title di ba? Hindi kasi ganun ang ginawa kay Pangulong Duterte. Alam naman natin, sinabi na nga mismo ng Supreme Court, yung ginawang extradition, yung dapat na pag-i-extradite sa isang tao, sa isang Pilipino, ay dapat dumaan sa tamang proseso. Kay Pangulong Duterte hindi dumaan sa tamang proseso, eto na naman sila kay Bato. Pero sa bagay, sabi nga, ang pakahirap po kasi nito, they can. Alam mo naman ang gobyerno natin. Ang gobyerno natin, gobyerno ng walang hustisya. Ang gobyerno natin, lalong-lalo na yung gobyerno ni Marcos, kung sino kalaban, gipitin. Bahala na sa dulo kung paano nila lulusutan. Ang importante, nandun na. So for the discussion sake, walang mangyayari. Halimbawa, katulad nito,
Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, hindi mo na mabawi yan kasi nandun na yan. Paano mo pa pababalikin dito yan? Wala na sa jurisdiction ng Korte Suprema yan. Kaya sa tingin ko, ito yung aking pananaw lamang bilang isang mamamayang Pilipino. Yung discussion ng Supreme Court o yung sinabi ng Supreme Court pala, yung parang inilabas na guideline ng Supreme Court about extradition, kaya hindi binanggit doon si Pangulong Duterte kasi para bagang kung sasabihin pa nila na illegal yung sinabi yung ginawa kay Pangulong Duterte, wala rin naman silang magagawa. Kasi wala na sa jurisdiction ng Pilipinas yan. So, para bagang wala nang saysay kung sasabihin pa nilang ganon, di ba? Ay, gayon pa man, yung mga susunod, abay, malaking nahong bagay yung binigay o yung sinabi ng Supreme Court. Ang tanong, gagawin kaya? Magre-risk kaya itong demonyong gobyerno na ito na ulitin yung ginawa nilang kademonyuhan noon? O hindi na nila uulitin ito dahil naglabas na Supreme Court ng guidelines sa pag-extradite? Hindi natin alam. Pero gayon pa man, tingnan natin ng mga kaganapan kasi nakakagulat eh. Ito kung papansinin ninyo, with all the issue of corruption, with all the issue of flood control project na tinutumbok na unti-unti si Marcos, unti-unti na lumalabas at nalilink sa Malacanang ang issue ng flood control, unti-unti rin silang naglalabas ng kung ano-anong issue. At ngayon, sa tingin ko, isa sa pinakamabigat na issue ngayon kasi laman siya ng lahat ng media, di ba? Ang focus ng media kay Bato. Tanginang yan, nagkabaha-baha na, ang focus pa rin ng mga media kay Bato. Akala mo naman, may kapangyarihan pa si Bato ngayon para sabihin na natin mag-implement ng tokhang. I mean, okay sana kung si Bato pa ang PNP chief. O maaring mag-focus tayo doon kasi kung pinagbibintangan ninyo na gumawa ng EJK at baka magpatuloy. Wala na ho Hindi naman na ho PNP chief si Bato. So, malabo na yung sinasabi nila magpatuloy. So, in other words, walang urgency yung i-discuss yung kay Bato. Ang urgent ay itong matter ng flood control. Bakit to, Kanyo? Kasi mayat-maya ang bagyo. Hindi yun natigil ang bagyo. Diba? So, ibig sabihin, kailangan talagang tumbukin kung sino ang pinakamisala dito sa issue ng flood control. Tandaan ho natin, mga kababayan, kung bakit naungkat tong putang inang flood control na ito. Alam niyo kung bakit? Nagsimula yan sa pagyayabang ng presidente ng Pilipinas na si Marcos that sinabi niyang 5,500 flood control. Tapos, langit na mismo ang nagpahiya sa kanya kinabukasan. Dahil sa kalagitnaan ng pagyayabang niya na may flood control na 5,500, kinabukasan binagyo, bumaha. Doon pala makikita mo na may galaw na ho talaga ang langit para patunayan na, uy, kayo ay mga kurap, wag kayo, umayos na kayo. Di ba? Tapos ngayon, siya pa ang may karapatang magalit. Nung nagalit daw si Governor Pam ng Cebu, sabi niya, ay ganyan din na nararamdaman ng presidente. Gago! Alam mo, una-una, wala ho sa local government ang solusyon. Kasi ang project, ang mga proyekto, nanggagaling po yan sa national. Alam naman natin lalong-lalo na si Governor Pam, oposisyon yan, maka Duterte yan. Imposibleng suportahan yan ng national government. Pero yung sasabihin mong nagagalit ka, ay isang malaking katarantaduhan yon para sa presidente. Kasi si Pam, magagalit siya kasi wala siyang magawa. Umaasa na lang siya sa national government. Ikaw, presidente, may hawak na national government, magagalit ka? Ikaw ang may kapangyarihan na magsaayos ng Pilipinas. Nasa iyo ang execution, kaya nga executive ka Nasa iyo ang DPWH. Nasa iyo ang lahat ng budget. Tapos magagalit ka. Ano pakialam namin sa galit mong animal ka? Di ba?
In totoo, anong pakialam namin dyan kung galit ka? Ang kailangan namin, action mo. Hindi yung emosyon mo. Anong pakialam namin sa emosyon mo? Magalit ka, galit ako. Ano ka, sinto-sinto? Nagagalit ka sa katarantaduhan ng ahensya mo? Alam mo yun, magalit ka kung yung galit kasi may isang hindi tumupad ng kanilang gawain na hindi mo kontrolado. Pero kontrolado mo yan, nagagalit ka. Magalit ka sa sarili mo. Di ba? Pagsabihan mo yung sarili mo. Tapos ngayon, biglang ang issue na ay si Bato. Ang lahat ng laman ng social media, lahat ng media, si Bato ang focus. Hindi uma-attend. Hindi pumupunta sa session si Bato. Wala sa Senado si Bato. Bato. Bato kayo talaga. O ito ha. Panoorin nyo ito. Tingnan natin at reactionan natin ito. Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo. Pareho. Ibig sabihin, kikidnapin din. Kikidnapin din daw. Inamin. Hindi kasi, ang opinion namin, kinidnap si Pangulong Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso. Mantakin mo, hindi dumaan sa sarili nating korte. In-implement nyo ang isang warrant na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Putang inang batas yan. Wala na yan eh. Paso na yung batas na yan. Hindi na tayo sa ilalim ng ICC, pero in-implement ninyo. Ang tawag diyang kidnapping. Di ba? Halimbawa lamang. Maynila, meron silang ordinansa. O by the way ha, doon sa mga nagrereklamo ng ordinansa tungkol doon sa balaklava, bawal na magsuot ng balaklava tsaka helmet daw. Mali ang inyong intindi. Panoorin nyo ho yung paliwanag nung isang vlogger dyan na in-interview niya yung head ng kapulisan. Alina ho doon. Bawal ang makasuot ng helmet at balaklava. Yung balaklava yung parang ninja, di ba? Yung sinusuot para hindi bumaho yung helmet. Bawal ang nakasuot na ganon pag bumaba ka na ng motor. Nagigets ninyo? Kasi may mga nagagalit, ba't ganyan si Isko, ganito, bakit yung hindi po, ang pinagbabawal po doon, pag bumaba ka na ng motor, dapat tanggalin mo na yung helmet mo, tanggalin mo na yung balaklava mo. Sa totoo lang, may mga pasaway kasi talagang ganyan. Tamad. Papasok, ako nga may sinisita ako eh. Papasok ng convenience store, naka-helmet, utang inang yan, gago ka ba? Kung hold upin mo. Kaya doon, pinagbawal na yan. O di kaya yung kahit tanggalin yung helmet, nakabalaklaba, kasi tinatamad tanggalin yung balaklaba. Kasi sa totoo lang, honestly, nakakatamad naman talaga. Bilang rider, kahit ako, tinatamad na ako minsan dahil magsusot ka ng balaklaba, ang hirap-hirap, tapos susot mo yung helmet, di ba? Kaya lang, for the safety ng Maynila, ang ginawa nila, gumawa silang ordinansa na kailangan tanggalin mo pag bumaba ka na. Kasi ang batas, sinasabi lang, magsuot ka ng helmet pag magmumotor ka. Pero pag baba mo ng motor, pagbaba mo, hindi ka pwedeng tumayo-tayo doon na naka-helmet. Tapos nakabalaklaba. Bawal na yun ngayon sa Maynila. Kailangan tanggalin mo na. Diba? Anong punto ko dito? Ganire. Halimbawa lamang, isang parte, o kunwari, First District of Caloocan. First District of Caloocan ay naging Maynila na. Sinakop na kunwari ng Maynila. Tapos nagkaroon ng ordinansa ang Maynila na sinasabing, pag bumaba kayo ng motor, kailangan tanggalin ang helmet at saka yung balaklava. Di ba? Papatupad ngayon. Kasi halimbawa lamang po ito yung First District ng Caloocan, nasa ilalim na ng Maynila. Halimbawa lang. Tapos, biglang nagkaroon ng desisyon ng kung anumang korte at sinasabing, yung First District ng Caloocan ay ibabalik na sa Caloocan. Wala na sa jurisdiction ng Maynila. Halimbawa lang, may ganong desisyon ng korte. So, ibig sabihin, balik na ngayon ang mga ordinansa ng First District
doon sa ginawa ng ordinansa ng Caloocan local government. Therefore, kung merong batas na anti-balaklava o anti-helmet law na ipinatutupad ng Maynila, halimbawa lang, yung pagbaba mo, kailangan tanggalin mo. Hindi mo na ngayon pwedeng ipatupad doon sa First District ng Caloocan. Bakit, kanyo? Kasi nga, hindi na sakop ng Maynila. Tama, mali? Sagot lang, simpleng-simple. Tama, mali? Di ba? Kung halimbawa lang, kung merong anti-karaoke, hindi ko alam kung may ganun, ha? Kunwari may anti-karaoke bill ordinance ang Maynila na hanggang alas 10 lang pwede mag-karaoke at magsisigaw dyan. Ngayon, since wala na yung First District ng Caloocan, napunta na sa Caloocan, hindi na ngayon sa Maynila, hindi mo pwedeng ipatupad yung ordinansa na yon doon sa dati mong nasasakupan. Tama, mali? Di ba? Ganon din po kasimple yung sa ICC. Hindi na tayo nasa ilalim ng ICC. Tama, mali? Eh bakit may patutupad yan? Bakit mo ipatutupad? Simpleng-simple lang di ba? Bakit nyo ipatutupad yan ngayon kay Bato? Ginago nyo na nga si Pangulong Duterte, gagaguhin nyo pa si Bato uli. Sa kabila ng paglabas ng Supreme Court ng guidelines to how to extradite. Di ba? Ngayon, eto na naman kayo. Sasabihin nyo kung ano yung ginawa namin kay Duterte, ganun din ang gagawin namin kay Bato. Yan ang sinasabi ngayon nitong secretary ng DILG, nagkataon si Remulla. Bakit ang mga Remulla sablay talaga? No? Hindi Ang tagal-tagal na niya sa Cavite, wala naman nangyari sa Cavite, gulo-gulo pa rin wag niyo sabihin, ang dami kong kaibigan dyan sa Cavite. Sabi nila dyan, dami pa ring adik dyan. Ang dami pa ring kamote rider. Hindi ako nagsasabi sa akin yung mga taga Cavite ang dami pa ring sugalan daw dyan. Kayo magpapatunay. Pero ang tagal na nasa ilalim ng Remulla yan. Anyari? Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado. Si Senador Ron Atat na atat ng media, Talagang pukpok silang pukpok na wala sa session si Bato. Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Kasi simpleng-simple lang naman Kung ikaw kikidnapin, sisipot ka pa ba? Di ba? Kung ikaw ay kikidnapin, at unang-una, wala tayong tiwala sa justice dito sa Pilipinas. Hindi sa korte Ang sinasabi natin yung magpapatupad ng batas. Walang tamang ulirat yung nagpapatupad ng batas Sana kung nasa ulirat yun, meron tayong habol. O ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Yun. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text Sanay na sanay yan talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono Tingnan ninyo itong mga sagot niya kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third source? Galing sa third source. Ang gulo, Mantakin mo. Nag-announce ka, nagkagulo ang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga medyang atat na atat ipakulo si Bato.
na nanggagaling lamang sa third source. Hindi talaga direkta. Hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And Dapat yung, dumating Dapat talaga. may hard copy. yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong Mantakin mo yun, no? Sang inang yan. Hindi, kita mo yan, ha? Hindi pa actionable. Ito, yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yun. Hindi pa po. Wala kang copy, di ba? Wala. So ano talaga yan? Copy, Yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a Parang lasing ito na magsalita, ano? Talay. non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na Ayaw! kayo. Kung walang warrant, shut up! Diba? Yun lang naman, tama naman yun si Alam mo, dito lang tumama si Amy, ha? Mantakin mo, tama naman kasi yun, mga kababayan. Pagka wala, tumahimik na. Shut up! Pero pag meron, doon lang magsalita. Epal kasi masyado eh. Nalan ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, Ayan. kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Naku po, patay tayo dyan. Atras sa testimony. Naku po, patay ka. Sino naman kaya ito? Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Nako, patay tayo dyan. Isa-isa yan Nako po. na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Nako, anong tinutok dyan? Delicates yun. Ano kaya yung tinutok? Kung sino ito? Alam na ninyo. Hindi, pero nakakatakot yun, ha? Mantakin mo, ha? Tinutukan daw na yung pamilya. Tinakot. Nung tinanong, hindi kasi ito doon sa isang interview, pinangalanan niya na eh. Kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Ano na, tara na. Tinakot ay kay Guteza, kay Corly Guteza. O basta, Oh, yun na basta. yun. Yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Oo, wag na kayo nang Si Orly Yun na yun. Wag nang marami bagang sat-sat, yun na yun eh. Guteza ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok. Yun na. Ay, nako. Ang linaw po nyo, mga kababayan. Naku po, Ay, nako. Anyway, yan na nga po ang nangyayari sa ating issue patungkol dito kay Bato. Ito, pakinggan pa po natin ito isang news. Maganda rin ko kasi ito eh. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo?
Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Gigi, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Gigi? At Camille, mahababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Grabe, no? Natawa ako dun. Alam niyo kung bakit? Ang haba nung sinabi nung reporter about the argument of Atty. Torion regarding doon sa wala pang IRR, implementing rules, di ba? Kung papaano yung extradition, kung papaano yung batas na yun na ipapatupad. Kasi ganun yun eh. Halimbawa, di ba? Yung anti-dynasty law, batas na yan eh. Pero bakit hindi may patupad? Kasi wala pang implementing rules. Ganon din ito. Wala pang implementing rules po ito. So hindi pa ho alam paano ito ipatutupad. Matinding usapin po 'yun. Pero ang follow-up question ng reporter, asan si Bato? Di ba pansinin niyo, asan si Bato? Ba't hindi mo sana finalo up mo yung kung gano'n? Ano pala ang magiging basihan ng DOJ para arestuhin si Bato? Sana gano'n eh. Wala eh. Ang tanong, asan si Bato? Halatang this is a optics lang na para bagang ipitin natin si Bato, idiin natin na indiin, hanggang tinan mo palalabasin, nagtatago na si Bato tumatakas sa batas, tapos magkakaroon na ng argument dyan that fleeing is an act of guilt. Alam mo yung mga gano'n na, para bagang pag-usapan natin si Bato, mawala na doon sa issue ng flood control. Gigi, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Gigi, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Oo, pero pag sa labas na daw siya. Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi niya. Pag sa labas na daw siya. Di rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Gigi? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo,
Jiggy, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Jiggy, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Ano nga ba yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Correct. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Yun. Yan munang late. Alam mo, pero ako, bilib ako dito hindi, bilib ako dito kay Amy Kung, baka akala ninyo kung siya na rin ang pinapa-arrest. Hindi kasi, sorry magagalit sa akin yung ibang mga Amy-natics. Okay naman yung ginagawa ni Amy na nag-iingay din siya. Kaya lang kasi, laging pumapasok sa utak ko lang. Ewan ko sino ba may kasalanan nitong lahat to? Di ba yung kapatid mo? Ba't wala kang, ganun ba ang dynamic nyo sa pamilya nyo? Bakit mo, ate ka, bakit mo pinapayagan yan? Di ba, bakit mo inaalaw yan na yung kapatid mo, puro kabalastugan ang ginagawa? Kasi remember, sorry to say maganda yung sinasabi ni Amy. Okay, maganda yun. Kaya lang, puro ganun yun Nagigets nyo ba? Puro ganun lang yun. Bakit hindi mo kausapin yung kapatid mo ng masinsinan at talagang talakan mo? Kasi habang binibira mo yung mga tauhan ng kapatid mo, sa'yo sumesemplang, sa'yo bumabalik lahat. Bakit? Kasi tauhan ng kapatid mo, walang... ganun na lang ba yun? Di ba po, yun lang sa akin ganun na lang? Wala na ba tayo magagawa dyan? Although, for the sake of pinapalakpakan naman natin yung ginagawa niyang pag-iingay. Kaya lang siguro, mas maganda yung pag-iingay na yan, aluan mo ng aksyon. Pumunta ka sa Malacanang, lumusob ka, talakan mo, sabihan mo yung kapatid mo, bumaba ka na sa pwesto, wala kang kwenta. Ganon. Di ba? Kung siguro ganon ang gagawin mo, medyo matutuwa pa ako sa'yo ng todo-todo. Pero wala Walang wala akong nakikitang puro lang sat-sat ika nga. Sana lang naman. Anyway, nabanggit niya dito yung kay Gutesa pag-usapan na natin kung ano ba yung nasagap na balita nito ni Senator Amy tungkol po kay Gutesa. Sa ibang balita, siniwalat po ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon na dadalo ang whistleblower na si Orly Gutesa sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes, pero hindi para magdagdag ng impormasyon na kanyang nalalaman, ngunit para bawiin po yung kanyang naunang testimonya. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, sabi ni Senator Amy Marcos, may mga testigo raw na tinakot para bumaligtad at bawiin yung kanilang mga naunang testimonya sa mga investigasyon ng Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos, iyan ang aabangan sa pagdinig sa Biyernes. So magre-recount na yung Marine. Yun daw ang paputok At saka yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Nakatanggap ng impormasyon si Senator Amy Marcos na haharap umano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Pero hindi para magsabi pa ng iba niyang nalalaman sa nangyaring delivery umano ng mali-maletang pera galing sa kickback sa flood control projects, kundi para bawiin ang kanyang naunang testimonya.
Sabi ni Marcos, nagbago na rin umano ang naunang plano na gawing state witness ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Ayaw. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Ninuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ang mangyayari ngayon, Grabe, no? Star witness? Ano ka? Hindi, mantakin mo ha. Yun pa pala ang plano daw, sabi nito ni Amy. Yun ang pinaka-planong gawin, star witness. Ikaw ang pinuno ng katarantaduhan, ikaw ang star witness. Hindi ko alam. Inisip ko nga nung aking pinagbumulay-mulayan tong sinabi niyang star witness. So, ibig mo bang sabihin? Kasi, pag sinabi mong star witness o di kaya state witness, ikaw yung meron pang mas mataas sa'yo na isusuplong ka. Yeah? Meron ka pang mas mataas na ituturo kung sino. Sino pa ba yun? Sino pa bang mas may makapangyarihan kay speaker na magdikta pagdating sa budget? Walang iba kung hindi yung presidente. Hindi kaya galit na galit itong si Amy kasi tatamaan yung kapatid niya? Mapapahiya yung pamilya na naman nila? Kaya galit na galit siya, tinuturo niya na to si Romualdez? Hindi, isipin nyo lang yun, pagmulay-mulayan ninyo. Kaya ilalaglag na nila sa bangko supposedly si Romualdez. Kaya lang, maiskandalo pa rin yung pamilya nila kung sakasakali na gawin nilang tutol sila sa pagiging star witness puno ni Romualdez, di ba? Malalaglag at malalaglag pa rin. Kasi, ngayon, natahimik. Ibig sabihin, walang pag-aakusa. Mantakin mo ha, ang laking iskandalo na to. Walang nag-aakusa na, yung taong bayan, alam ng taong bayan, na hindi lang si Zaldico, alam ng taong bayan na pati si Romualdez at pati si Marcos. Pero itong pagpapalusot nila na para bagang si Romualdez lahat ang may kasalanan at wala yung kanilang kapatid. Ewan ko I don't think na loloko pa mga Pilipino. Siguro yung mga katulad na lang ni Auntie Claire tsaka yung mga bayaran nilang vlogger. i-recount ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad. Ayon sa senador, tinakot umano ang pamilya ni Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ng Senado na nagdawit kay dating Speaker Romualdez na isa sa umano'y pinagdadalhan niya ng mali-maletang pera sa bahay nito sa Taguig. Pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ito anya ang dahilan kaya sinisiraan si Gutesa, katunayang kinukustyon ngayon ang kanyang umano'y peking pirma sa sworn affidavit. Sabi ni Marcos, bukod kay Gutesa, may iba pang testigo sa malawakang anomalya sa flood control ang umano'y pinipigilang magsalita at itinago. Kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Nakuha niya raw ang impormasyon sa ilang source mula din sa Malacanang. Problema, Malacanang has become very leaky. As a matter of fact, the entire administration has become very leaky. Ang daming nagsusumbong dahil sila mismo nagdadalawang isip, maraming matinding abogado dyan, maraming mahuhusay, magagaling, at may konsyensya. Marami sa kanila, hindi rin mataiman nangyayari. Wala namang balak si Marcos na Sana totoo. Hindi, alam mo, sa tingin ko, tama naman yung sinasabi niya. Maraming abogado sa loob ng Malacanang, alam nila na palpak itong nangyayari na ito. Pero, kasi it's not just knowing sa akin sa aking pananaw, hindi lamang po yan sa kung ano yung kaalaman mo, alam mong mali. Ang tanong dyan is, kung kaya mo bang panindigan yung consequence kung ikaw ay maninindigan. Mahirap po kasi yun.
may consequence po eh. Sometimes, playing safe na po yung iba dyan. Takot. Kasi pagka, alam mo, itong ginagawa kay Bato, ito po pananakot po eh. Pananakot po ito na kung sino man ang papalag sa administrasyon na ito, ang kakahatnan nyo, si Pangulong Duterte. Kung ang kakahatnan nyo, katulad nila Bato. Kasi pansinin ninyo ha, lahat inuusig. Lahat ng kumontra sa gobyerno, kahit nga hindi maka-Duterte, like Villanueva, Chis Escudero, di ba? Lahat yan, hindi naman maka-Duterte yan eh. Pero bakit inuusig? Kasi inu-oppose mo sila eh. Nilalabanan mo sila. Ngayon nga, di ba, lumabas yung, I think yung complaint, yung demanda against Kiko Barsaga. Di ba? Porket nag-iingay si Kiko Barsaga, ididemanda na rin nila. I mean, tapos yung ang ano dun, sedition, parang hindi naman nag-aya kasi pag sinabi mo sedition, magrebelde, humawak armas, maggawa ng chaos. Ang sinasabi lang naman paulit-ulit ni Kiko Barsaga, yung pumalag ka, lumaban ka sa katiwalian, 'di ba? Pababain mo. Hindi ho sedition na sabihin mo kay Marcos, hoy, mag-resign ka na Marcos, wala kang kwenta. Hindi ho sedition 'yun. Ang sedition yung magrebelde tayo, sugurin natin na Malacanang, yan ang sedition. Pero wala naman sinasabi ang pinabababa niya. Oo. Ano ngayon? Opinion niya yun eh. Wala namang masama kung pababain mo. Sabihin mo, hoy Mr. Marcos, hindi ka na sapat sa panunungkulan mo. Hindi na tama yung ginagawa mo. Bumaba ka na sa pwesto. Walang sedition dyan. Lalo na yung inciting to sedition. Di ba? So yung alam naman natin, yung ginagawa katulad ni kay Bato, kay Kiko Barsaga, ayan ay pananakot para bagang wag kayong pumalag kung ayaw ninyong matulad sa ganito. Di ba? Yan ang ano nila eh. It will take time. Actually, ginawa na nila yan. Hindi lang nagtagumpay yung naalala nyo yung sedition case ni Torre. Hindi lang nagtagumpay yun eh. Pero tinakot nila. Ang dami nilang tinakot eh. Actually, sa SMNI unang ginawa yan. Di ba? Sinampulan nila ang media. Mantakin mo, sabihin na natin, ganun, ni Marcos, na media ay yung SMNI. Nagkaroon lang ng espasyo si Marcos, ayaw sa iba, di ba? SMNI lang. So, nung sinampulan nilang SMNI, na tanggalin sa himpapawid, nung sinampulan nila si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, na usigin, hindi ho yan dahil guilty si Pastor, hindi. O guilty ang SMNI, hindi rin. As a matter of fact, may franchise ang SMNI. Pero lagi lang binibiti ng NTC yung kanilang para hindi ng himpapawid, para hindi mag-criticize. At si Pastor Kibuloy, alam nila yung impluensya sa SMNI, hindi lamang po doon sa mga supporter ni Pangulong Duterte. At alam siguro nila, iniisip nila, financier si Pastor Kibuloy na mga Duterte, kaya ginipit. Ayan pagbibigay example lamang. Kasi sa mga negosyante, takot ho ang mga negosyante. Alam mo nila, at sigurado naman ako, nabanggit naman ni Pangulong Duterte yun, na si Pastor Kibuloy ang isa sa tumulong sa kanya para manalo sa kampanya. At nung ginipit yan, para bagang sinasabi sa taong bayan, lalong-lalo ng mga negosyante, huwag niyong tutulungan ng mga Duterte kung ayaw ninyo maging ganito. At si media naman, huwag kayong maging ganitong klaseng media, yung nagbibigay ng tamang impormasyon at nagbabatikos kung ayaw ninyo matulad sa SMNI. Yan yung kanilang pattern. Basta may bumatikos, bibigyan nila ng matinding kahit nga sa social media, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, sinampulan nga tayo ng ilang demanda eh. Sinampulan ho tayo ng kung ano-anong pag-uusig. Sinampulan ho tayo ng ilang nilang mga troll na nagbabanta. Alam mo, dami-dami nagbabanta sa akin troll, ha? Naku po, kung alam nyo lang. Ang dami ko nang ni-report sa otoridad tungkol dito na yung otoridad naman sana bigyan pansin, di ba? Sana po. Pero gano'n wala tayong magagawa, ganyan talaga eh. Pero sabi ko nga,
Alam naman ng mga tao na nasa Malacanang na mali ang ginagawa ng amo nila. Pero ang problema, walang mga bayag. Yun ang totoo. Wala na tayong masasabi mong bayani. Kulang na ho ang bayani sa Pilipinas. Wala na. As in nga na tayo sa bayani sa Pilipinas. Ewan ko ba kung asa na yung mga bayani sa atin. Sana lumabas sila sa November 16. Sana sila ay magsabi na ng totoo sa November 16 to 18 na rally ng iba't ibang grupo. At ang isa sa malaking grupo dito ay yung INC po. Sana magkaroon na po ng bayani na magsasabi ng katotohanan sa nangyayari sa gobyerno. Hindi lamang po yung, ay alam namin mali ang aming presidente, ganun. Pa sa mga pagdinig ng komite, hindi siya pabor na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya may mga hinaharang umanong impormasyon. Nakakahiya sabihin dahil colleague namin. Pero sana, hayaan ang interpelasyon at ang investigasyon mapunta sa kung saan. Parang sa tubig yan eh. Pag pina-flood control mo, mas lalong huhupa. Kaya kinakailangan, huwag inaawat, huwag pinipigilan. Walang pigil. Dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisa na lang kung sinong matumbok. Ayun, tama yun. Tumbukin na kung sino dapat tumbukin. Ali, hiningan natin ng komento hinggil dito ang tanggapan ni Senator Ping Lacson pero hanggang ngayon wala pa siyang nilalabas na anumang pahayag. Sa Biyernes, kinansila na yung nakatakdang plenary deliberations para sa pambansang o panukalang pambansang budget. Yan ay para bigyang daan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ali. Okay, dagdag impormasyon lang dito sa sinasabi. Kasi all this time wala si Orly Gutesa eh. Na kanino siyang kusdiya? May handler ba siya? Siya ba ay nagtago? Meron bang nasabi ang senadora tungkol dito? Hindi niya daw alam, Ali, kung nasaan ngayon itong si Gutesa. Pero doon sa huling panayam kay dating Secretary Mike Defensor na siyang sinasabing nagtumulong at nagharap dito kay Gutesa sa Senado, ang sabi niya hawak daw ng Marines itong si Gutesa na pinabulaan na naman ng Philippine Marines. Bukod kay Gutesa, may binabanggit pa siya na ibang mga testigo pa, no? Na bukang gigibain yung mga naunang pahayag ni Gutesa at iba pa na talagang direktang sinangkot nga itong sina Martin Romualdez at Zaldico. Nabanggit ba kung sino pa yung mga ibang testigo na magre-recant? Yan daw ang aabangan, Ali, dapat daw yang bantayan ng publiko sa pagdinig sa Biyernes. Isa na lang, last question. Yung binabanggit niyang 17 congressman na lamang daw yung hahatakin. Ano naman ang ambag ng mga yon? Kung sakasakali. Ali, yung 17 kongresista, sila na rin yung sabi ni Senator Ping Lacson kahapon, pinadalan sila ng sulat sa pamamagitan ng House leadership para sila ay maimbitahan. Hindi nga sila pwedeng basta ipatawag dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yung 17 yun yung mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya sa kanilang naunang testimonya nung ang investigasyon pa ng Senado ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Okay. Yan ang abangan natin sa darating na Biyernes kasi nga ang nakikita natin dito posible, maaari, daw raw. Kung yan ay magkakatotoo, malalaman natin sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Maraming salamat, Mayan Corvera. Ayun ha. So abangan natin yan sa Biyernes. Naku po, sinasabi nga ni ito daw ay delicates na ho. Ibig sabihin binantaan daw ang buhay ni Gutesa para po bumaligtad. Tingnan natin kung babaligtad. Kasi, ewan ko sa tingin ko para bagang, kumpirmado na eh. Para kaya kumpirmado na babaligtad talaga eh. Di ba? Nako, ewan ko. Sana naman. Sana hindi madala si Gutesa dahil, ay nako. Ayoko na lang magsalita. Mahirap na.
Hindi kasi, alam mo mga kababayan, yan na lang yung ating inaasahang bayani. Di ba? Yan na lang yung inaasahan nating bayani na sana naman talaga bagang maging bayani na po siya at sabihin niya na talaga kung ano yung nalalaman niya. Kumpletong detalye. Kaya lang kung babawi, maintindihan naman natin dahil syempre, unahin mo muna ang safety ng iyong pamilya. Di ba? Safety muna ng pamilya mo. Pero gayon pa man, I hope that he would consider to be the hero that would make this government a pass. Labo nun. Basta bahala na kayo mag-explain. Hindi. Ay, tayo ingat-ingat lang din. Ano? Anyway, ito. Kawalang ako dito ha. Kasi, merong isang congressman na hindi kumagat ang tao doon sa kanyang planong siraan ang mga Duterte. Bakit? Kasi sa lahat ng survey, pag inalalagay ang mukha niya at ang mukha ng ipis, mas binoboto pa yung ipis kaysa sa mukha niya. Tapos, ano mas gusto nila? Yung may basura o yung mukha niya? Mas gusto pa nila yung may basura kaysa sa mukha niya. Oh, hindi kumagat po yung ito, yan. Itong pagmumukha na to, hindi ko kumagat sa taong bayan. Diba? Sinishare niya pa na kesyo meron daw siyang, ang Davao region daw, pero ang punteriya naman is Davao City. Epicenter umano ng Ghost Project sa Mindanao. Diba? Kesyo, bagamat nakita ang ilan sa distrito ni Representative Paulo Duterte, di raw niya pinupuntirya ang kapwa kongresista. Kasi nga po mga kababayan, hindi po kumagat ang tao doon sa Dolomite na issue niya. So eto na ngayon ang kanyang bagong issue, di ba? Yung issue na kung saan ay, alam mo na, issue niya dito ay etong Davao daw. Tapos, hindi, sabihin na natin yung Davao region, yung mga nawala naman sa Davao City kasi malinaw malinaw sinabi ng DPWH na kumpleto. Ang sabi nito ni Ridon kesyo substandard daw yung mga ginawa, pero pag titingnan mo naman ang Davao City, hindi substandard, di ba? Tapos hihirit pa yung Malacanang kasi hindi naman daw bumabaha. Hindi daw binabagyo pa kaya hindi bumabaha. Alam mo, dinadaanan ho yan. As a matter of fact, may mga video pa nga lumabas na bumaha. Kasi hindi mo naman talaga maiiwasan ng baha. Kahit sa Japan, bumabaha. Ang point dito, mabilis bang nawawala? Yan ang point dyan Kasi yung baha, syempre, iba kasi yung, di ba yung flood control? Kinokontrol niya yung flood. Yung mga pumapasok, ganyan. No? Ganon din sa Davao. Walang pumapasok. Nakokontrol niya. Meron man, unti-unti lang. Pero syempre, may ulan pa rin. May manggagaling pa rin tubig galing sa langit. Hindi mo naman pwedeng flood control, pati sa langit, lagyan mo ng building. Ay, lagyan mo ng wall. Sinong tangang makakagawa nun? Tama, mali. So, ibig sabihin, kahit pa paano may tubig pa rin. So, hindi mo maiiwasan na magkaroon pa rin ng maliit na baha. Nagkakaroon pa rin sa Davao. Pero mabilis humupa. Bakit? Maayos kasi ang drainage system nila. Titingnan mo nga yung mismong coastal nila, napakaganda, para kang nasa China. Alam mo yung, di ba, nagpunta kami dyan from Hangkang to Macau. Yung Hangkang to Macau, ang haba. Kasi dati, naalala ko nung panahon ko noon, nung hindi ko pa nadidiscover ang Japan, ako pa talaga nakadiscover. Hindi ko pa naalalaman yung kagandahan ng Japan noon. At saka hindi ko pa alam paano kumuha ng visa noon. Dagi ako sa Hong Kong noon. Every Christmas and New Year, diyan kami nag-New Year, diyan sa para mga paputok diyan yung sa may dagat. Yan. Diyan kami. Tapos gustong-gusto ko pumunta na Macau kasi maganda daw doon. Kaya lang bangka o boat. Medyo ako sa boat Nagkaroon ako ng trauma nung bata ako sa boat na sumusuka-suka ako Kasi inyong malapot na suka, halo-halong kulay. Sorry sa mga kumakain totoo po. Nangyari po noon, ayoko pumunta. Alam mo ngayon, nung huli namin pagbalik, hindi mo na kailangan sumakay ng boat.
o bangka. Hindi pala bangka. Anong tawag doon? Basta ferry. Yan. Hindi mo na kailangan sumakay ng ferry. Kasi yung bridge, may bridge na pumapasok sa ilalim ng tubig. Grabe yung bridge dyan. Ang galing. Yeah? Tapos pag nakita ko personal Dumaan kami. Yung parang sa coastal sa Davao. Ang lupit. Sabi ko nga, kakaiba itong Davao, I mean, it's a city. We know that. It's a city, but it's far from Luzon. So, minsan may isip mo, probinsya yan, hindi maayos. Kasi ganun tayo, may thinking tayo aminin na natin tayo mga taga Maynila, medyo may yabang din tayo feeling natin Maynila lang ang malunsod. I mean, yung Metro Manila lang ang merong kasaganaan, ika nga. Pero hindi sa Davao magugulat ka. Grabe. Sabi ko nga sa inyo bigyan mo siguro na ng 5 to 10 years. Sobrang lupit na ng Davao. Baka yan ang parang maging sentro ng kasi investor. Maganda ang kanilang dyan, ang kanilang feeling nila, especially yung sa safety and yung sa crime. Mababa ang crime, maganda ang safety dyan. Diba? So yung mga investor, maganda yung confidence sila na, sigurado ito, maganda negosyo dito. Ganun Kaya ngayon nalalagpasan na ng income, nalalagpasan na ng kung ano-ano ang Metro Manila ng Davao City. Pero darating talaga ang panahon na sobrang niya ng puputok. Maniwala kayo sa akin. Gawin yung presidente si BP Sara Duterte, hindi maiiwan ng Maynila, Metro Manila. Yan ang totoo. Kaya nga, etong si Ridon, walang naniniwala dito. Eto. Di ba sinabi ko naman sa inyo, napaka-bitter nito dahil sinibak to ni Duterte nun. Sinibak ito. Brad, sinibak. Bakit? Ang gastos ng ahensya niya. Ilang beses nagbakasyon sa ilang buwan lang yun, nagbakasyon. Kaya sinibak ito, mga kababayan. Sinibak ito. Okay? Linawin natin na sinibak ito. Kaya nga, isipin nyo ang party list niya ay Bicol. Ang supposedly dapat pinaglalaban niya, pinagtutuunan niya ng pansin ay Bicol. Bakit nasa Davao siya? Ang utak niya nasa Davao. Kasi nga po, pag ikaw nga naman napag-iwanan, ano ibig sabihin? Parang jowa. Pag ikaw iniwan ng jowa, bitter ka sa jowa mo. Panay ang tingin mo doon sa kanyang IG o kaya sa kanyang TikTok. Titingnan mo, mas pogi kaya yung naging jowa niya ngayon? O mas kaya, tingin ka ng tingin, hindi ka makamove on. Yeah? Galit na galit ka kasi iniwang ka. Ginosting ka, kaya titingnan ko nga. Tinan mo, mas pogi naman ako doon mas may pera naman ako doon O di ba? Ganun ka kasi, bitter ka. Kasi dapat ang focus mo, Bicol. Kaya ka nga naging representante ng Hindi ka naman senador Ang senador, ang concern national. Ikaw ay representante ng Bicol. Ano kay regional ang party list mo? Tapos napunta ka na sa Davao? Diyan pa lang alam mo ng bitter tong animal na to Gago! Kasi mantakin mo Una, biglang nasa Maynila siya. Tiningnan niya yung Dolomite. Di ba? Kasi ginawa ni Duterte. Mananagot daw. Hindi kumagat ang tao sa katarantaduhan nito. Ano ginawa ngayon? Napunta na siya sa Davao. Hindi naman ako sa Davao Pero meron kasi sabit din yung Davao City, yung sa distrito ni Pulong Tingnan mo na. Diyan pa lang obvious na yung kabiter mo Hindi mo yan linya, hindi mo yan lugar, hindi mo yan dapat iniisip. Ang iniisip mo dapat yung Bicol, pero napunta ka sa Maynila, napunta ka sa sa Davao region. Ano ang parehong puntirya? Duterte. Bakit? Sinibak ka kasi ni Duterte. Gago! Diba? Humirit na naman itong bitter na congressman na ito. Oy, sus. Kaya, ang tanong, ito na ang tanong. Kasi tandaan ninyo, sa ating pakape portion, meron tayong tanong. Sa pakape portion,
Ang tanong, ang unang tatlong makakasagot ay may tigpa 500 pesos GCash. Ang tanong, sino ang di umano tinakot para magbumaligtad ng kanyang testimony? Ayun. Okay, sino ito? Na sabi nila ibabaliktad daw ang testimony, sabi ni Senator Amy, dahil tinakot, tinutukan yung asawa. Sino itong tao na ito? Yan. Okay? So, wala nyo ha. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.